Handa raw humarap si Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa issue ng flood control. Ayon sa ICI, posibleng i-live stream ang pagharap ni Congressman Marcos na kung sakali, unang beses gagawin ng komisyon. Samantala, dalawang kontratista ang inireklamo ng tax evasion kaugnay ng mga ghost project umano sa Bulacan. May unang balita si Joseph Morong. 12 reklamong kriminal na ang naihain ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Halos 9 na bilyong piso ang potensyal na tax liabilities na iniimbestigahan. Pinakabago ang reklamong tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information na isinampa ng BIR sa DOJ laban sa mga opisyal ng Sims Construction Trading at IM Construction Corporation na dawit sa mga umano'y ghost projects sa Bulacan. 13.8 million pesos ang halaga ng hinahabol na buwis. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, maghahain pa sila ng mga criminal complaint sa mga susunod na linggo. Sinisikap naming makuha ang panig ng dalawang kumpanya. Sa Ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang doon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garle, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zoda Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umani nanghihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga Diskaya sa kanyang distrito.
Nagboluntaryo namang tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin yan. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. But, what do you think about it? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman ito humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-livestream ng komisyon. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.